time dahil tapos na ang Old Testament. At doon ay ngayon wala na yung mga Pharisee, wala na yung mga yan, Sadducee, wala na mga ganyan. Dahil hindi na alam kung kaninong angkan at dahil nga sa pagkawasak no 70 AD. After 70 AD, yung first century, ang naging threat sa Christianity ay political threat, religious threat, at yung pagan threat. Political, yan ay dulot ng Rome. Religious, dulot yan ng mga Hudyo. Pagan, dulot yan ng mga Hentil. Alam natin sa panahon ngayon ay naganap pa rin naman yan. Iba-iba na lang ang mukha. So after yan, 2nd century, meron tayong isang karakter na nakita, si Constantine. Siya yung ginamit para magkaroon ng Edict of Milan at illegalize ang Christianity. Mula sa pagiging persecuted religion, noong panahon ng 313, ito ay kinilala bilang lahat ng religion ay hindi na dapat persecute. So dito ay hindi naman ginawang state religion pa. Ano pa lang iyan? Alis lang siya sa persecution dahil nung panahon ni Constantine, bawal na ang persecution sa religion. So kung anong religion mo, pwede kang mag-practice as long as hindi mo binabiolate yung karapatan ng tao. So sa Edict of Milan. So part na rin yan noong 325 AD, nagkaroon ng council. Nagpatawag si Constantine ng mga leader ng church sa lahat ng nung kinikilalang mundo noon, yung Roman Empire, at pinag-usapan nila kung ano yung tamang katuruan regarding sa Diyos, sa Trinity. At ito ay tinawag na Nicene Council of Nicaea at dyan na-establish ang Nicene Creed. So, nung 3rd century naman, after nung Nicene Creed, so nagpatuloy yan, yung isang karakter na ginamit ng Diyos para magpatuloy ang Orthodox Christianity, si Athanasius. So, kilala siya sa bansag na Athanasius Against the World. So, dito, sa 4th century ay sila Ambrose of Milan naman. So dahil na-legalize na ang Christianity, at dito ay kinikilala na yung mga nasa office ng government ay pwede na maging mga bishop. Si Ambrose ang first bishop. Naging kasama niya, naging disciple niya si Augustine of Hippo na alam natin siya yung greatest thinker ayon sa mga theologian ng first 1,000 years. Kinalaban niya ang mga Arians, mga Donatists, at yung mga Pelagians. So pagdating sa kaligtasan, yung pagtatalaga ng Diyos, predestination, yung doctrine ng Calvinism na kilala ngayon, ang halos naging foundation niyan sa theology si Augustine, pero alam natin, tinuturo yan ng Biblia. So, si Augustine, noong 4th century, at dito, napag-aralan din natin yung mahalagang events. Noong 3rd sa 4th century, yung Council of Nicaea na nireject yung Arianism. 381, Council of Constantinople, nireject yung Apollinarianism. 381, by the way, 380 AD, ginawa ng state religion ang Christianity. 380 AD, ginawang state religion sa Constantinople ang Christianity, sa Roman world. So yan. So nagkaroon ng council, Constantinople. So ang pinag-uusapan na rito ay yung pagiging Diyos ni Kristo at pagiging tao ni Kristo. 431 sa Council of Ephesus, yung nireject yung Nestorianism. Sa tungkol iyan sa deity ni Christ, si Kristo ba ay tunay na Diyos? Tunay na tao? Ilang percent? Si Kristo ba ay naging tao o naging Diyos? Yan yung pinag-aralan diyan. So, noong 451 AD, Council of Chalcedon,
nireject naman diyan yung Nestorianism din, Eutychianism. So ang mga paniniwala niyan doon si Kristo ay isa lang yung nature ni Christ. Nagsama yung Diyos at tao. So sa Council of Chalcedon, sinasabi, isa yung persona, pero dalawa ang nature. No separation, no division. So yun ang naging kwan yan. So, kada council na iyan, noong 381, nagkakaroon ng division diyan. Hindi ko yan, yun, bawa, council tayo, usap tayo, ito yung bansa, ito yung bansa, ito yung representative. O, ito na pagkasunduan, okay sa atin, hindi gano'n. Kaya ngayon, sa mga lugar sa Europe, mayroon pang mga Apollinarians, may mga Nestorians, mayroon pang mga Eutychianism ang paniniwala. Kada magkakaroon ng council, magkakaroon na mananalo yung isa, hindi kagad di tinatanggap din ng iba at nagdi-divide. Nagdi-divide yan. So, isa sa mahalaga rin pangyayari noong 330 AD, nilipat ni Constantine ang Kapitolyo ng Roman Empire sa Byzantium, tinawag niya yung Constantinople. So nawalan ng power ang Rome. Andun na yung Kapitolyo, wala na sa Roma. So nag-collapse na iyon noong 476. So ang nangalaga ang church. Ang church ang nangalaga sa mga bansa na sa West na dahil paglipat doon, pumasok yung mga barbarians, mga Lombards, mga ano ba yung mga barbaric tribe na iyan, mga Saxons, basta mga sila, mga barbarians, kada bansa, sinasakop nila dahil may mga tao roon, ang mga nangangalaga sa kanila ang church. So nagkaroon ng moral influence ang church. Ang church ang eskwelahan, ang church ang mga ngalagas sa matatanda sa panahon ng kaguluhan. So, noong 5th century, yung church ay nagsimula ng pumunta sa mga barbaric area at si St. Patrick ang nakita natin diyan na siya ay kinidnap, tapos nakatakas, bumalik siya sa Ireland para mag-mission. At noong 6th century, si Pope Gregory the Great ay ginamit din para mag-mission at nais na mag-mission sa England pero hindi natuloy. Ang pinadala ay si Augustine of Canterbury. So, noong 6th century din niya, alam natin na lumaganap ang Islam. Yan na nagsimula ang Islam. Yan, 6th to 7th century. 7th century, nag-rise ng Islam. At ang Christianity noon, nasa 5 lugar. Rome, Egypt, Constantinople, Antioch, Asia Minor, yung 5 na yan. Pero nung dumating na yung Islam, nagsimula ng malako, yung 3 lugar na famous ang Christianity, lahat yung nasakop nila. Antioch, Egypt, yung Jerusalem mismo, nasakop nila iyan. Ang Christianity ay naiwan na lang sa dalawa. West, which is yung Rome, dahil pinroteksyonan yon ng nila Charles Martel. So sila yung nagtanggol sa Christianity roon. At yung Constantinople na may malawak na wall na hindi basta-basta mapapabagsak. So halos napakalaking part na dating Judaism, Christianity ay nasakop ng Islam pati part ng Europe. So pinigilan sila ni Charles Martel sa Spain. Doon sila na pigilan. So napag-aralan din natin yung doctrine ng Islam. Paano ito nagsimula? Kinausap ni Angel Gabriel si Muhammad at dinictate sa kanya yung Quran. So ang ibig sabihin ng Allah ay God sa Arabic word. Meron silang hard monotheism, one God, kasi ang Islam may influence ng Hudyo, monotheism, Arianism, monotheism. So si Muhammad, dahil siya ay mangalakal, nakakausap niya si Bahira, isang
Aryans, tapos may mga nakakausap siyang mga Hudyo. So, naging hard monotheism siya, isa lang ang Diyos. So, dahil bunga ng Aryanismo, para sa Aryans, si Kristo ay created na. So, para naman sa Muslim, si Kristo ay propeta, pero ang greatest prophet ay si Muhammad. So, yung 5 pillars ng faith nila, yung creed nila of faith, one God, and Muhammad is the greatest prophet. Mas mataas siya kay Abraham, kay Moses, kay Jesus, kay Solomon. So, 5 times sila magpa-pray every day. So, alms, pagbibigay, nagpa-fasting sila, Ramadan, pilgrimage na pupunta sa Mecca once in a lifetime ng buhay nila. So, dyan yun, by works. Sa madaling salita, by works. So, noong 8th century, napag-aralan natin yung part ng Christians, sila yung France, which is Germany, France, yan yung mga bansa na yan. So, yung angkan ni Clovis, so ito yung angkan, si Clovis, tapos pagkatapos ni Clovis, yung mga angkan niya ay mga tamad, mga hari. So, napalitan sila ng mayor o yung prime minister ni Charles Martel. So, si Charles Martel ang nagpigil sa Islam at sinuporta niya si Boniface para palawakin pa yung Christianity sa bandang taas. Tapos yung anak niya, si Pepin the Short naman, ang nagbigay sa Pope ng isang lupain na ang tawag ay Papal State. So, yung Vatican ngayon na lupa ng mga Pope, bansa ng Pope. Actually, hindi siya bansang lupa, bansa siya. So, dito, nung ibigay ni Pepin the Short, ang power na ng Pope ay ganito. Hari siya ng isang bansa, bukod doon, siya ang head ng church. Dalawa na. So, nagkaanak si Pepin the Short, si Charlie May, at alam natin na marami siyang nagawa. Pina-spread niya yung Christianity sa mga pagan. Pag di ka nag-convert, matay ka. Ayaw niya sa kanyang empire dahil hari siya, hindi naman siya pare. Ang gusto ng hari, unity. For the sake na kahit pag may nasakop sila, pinupwersa niya na mag-convert. Pag hindi nag-convert, mas maganda pang mamatay kahit patayin kaysa magkagulo. So, I believe Christian si Charlemagne, pero dahil sa panahon na iyan, ganun ang labanan, bilang hari, mag-desisyon siya bilang hari. At maraming ang mga negative na issue sa kanya dahil may time pa na nagbasakar siya ng isang lugar dahil ayaw tanggapin ng Christianity. So, ang naisipan ni Charlemagne, for the sake of unity, ayaw niyang magulo ang empire. So, si Charlemagne ang unang kinoronahan ng Pope bilang bagong Roman Emperor. Diba, nilipat ni Constantine ang sentro ng Roman Empire sa Constantinople, na pabayaan yung West, sa East, tuloy-tuloy lang sa Constantinople, ando ng Roman Empire. Pero yung West, wala na, pinabayaan na. So, nung panahon ni Charlemagne, siya yung doon, hari, kinoronahan siya ng Pope bilang Roman Emperor. So, yung dating persecuted na religion, ngayon siya na nagka-crown sa hari para maging emperor. So, mula sa kababa, nag-rise up na unti-unti sa power ang Pope o ang Bishop of Rome. So, noong 800, 9th century, itong pag-aaralan natin, tatlong karakter. So, ilang panahon pa, after Charlemagne, nagtuloy-tuloy pa, lumabas si Otto the Great. So, si Otto the Great ay hari siya. Nung namatay yung magulang niya, tatlo sila. Nahati-hati yung kaharian. So, ginawa ni Otto the Great, siya ay dumikit sa Pope. So, isip niya na pwede kong gamitin ang church para makuha ko ang power. So, dahil siya ay malakas dun sa Pope, siya ay
Pangalawa, bago si Charlie May, meron pa mga sumunod, siya ang sumunod na kinoronahan para maging emperador ng Roma. At dito, tinawag muli yung West na Holy Roman Empire. So, kay Charlie May, tinawag lang siyang Emperor, Roman Emperor. Ngayon, si Otto the Great, tinawag na Roman Emperor at yung lugar, ginawa ng Holy Roman Empire. At dito, nagbabanta na yung pagkahati ng West sa East, yung tinatawag natin na Great Schism. Paghihiwalay ng Orthodox Christianity, parehas yan. Pero maghihiwalay yan, magkakaroon ng dalawang pope, dalawang emperor. Ngayon, nagbibigay ng curse yung bawat isa sa bawat isa. So, si Otto the Great ang first ruler ng Holy Roman Empire. So, ito makikita natin yung Christianity na persecuted, tumaas, at ngayon, sa panahon na yan, hari ng Pope, at siya pa ang nagtatalaga kung sino magiging emperor. Darating ang panahon, lalaban na yung emperor sa Pope, pero tatalunin na ng Pope ang emperor. Yan, the rise of Holy Roman Empire. So, ang Holy Roman Empire, tumagal iyan ng 800 years. Pinabagsak lang iyan ni Napoleon Bonaparte noong 1806. So, yan yung mga bansa, yan yung simbolo nila. Simula kay Charlie May bilang kinoronahan na emperador, tapos kay Otto the Great na establish muli yung king, yung empire. At 800 years siyang naghari. Yan ay Orthodox Christianity, yet corrupted na paunti-unti. Kasi pag pumasok ka sa politika, naging political wrong na kasi. Tapos yung church, hindi na lang siya church talaga dahil hari na siya. So may pakialam na siya sa politika, sa lugar. So, ang politika talaga ay madumigayan eh. Di ba? Pag hindi, parang ano yan, bukid, pag nagsaka ka, mapuputika ka. Yan ang politika. Kaya pag dapat ang halimbawa, pastor, leader ng church, papasok siya sa politika, dapat bumaba siya sa posisyon niya. Diba? Kung meron siyang office, bumaba siya. Magiging ordinary member na lang siya kung papasok siya sa politika. Ganyan ang nangyari sa church. Sa Catholic Church noon. Dahil naging hari na ang Pope, may say na siya. Bukod doon, siya ang head ng church. So, bawat bansa, may church yan, hawak niya yan. Ay, ang emperor, isa lang ang emperor. Tapos, sa bawat bansa, wala siyang, ako niya lang doon. So, nangyayari, tandem ang Pope at ang emperor. Pero unti-unti, dahil bawat bansa may church, nagiging powerful na ang Pope. Sumunod, si Alfred the Great. So, 9th century rin siya. Siya ay yung hari ng Anglo-Saxon o England. So, ito ay Christian din. So, noong panahon ng 9th century, sumugod ang mga Vikings. Sila ay galing Norway, sila ay mga pagans, at gusto nilang sakupin ang England dahil sila ay naglalakbay at naghahanap ng mga lupa para pagtaniman kasi ang Norway ay nag-iigelo. So, nagtanggol diyan si Alfred the Great. I believe si Alfred the Great ay isang Christian. Very faithful siya. Tuwing kumadaling araw, siya ay lumuluhod at nananalangin. Pero hirap na hirap silang talunin ang mga Vikings dahil ito yung mga barbaric. At sa biyaya ng Diyos na ang ginawa na instead na labanan nila, talunin nila, binigyan nila ng lupa. At sa lupa na binigay nila, andun yung mga Vikings, ang tawag nila mga Danes. Ang kailangan lang sa lupa na iyon, mangangaral ang mga missionary. Unti-unti, yung dating mga pagan, yung mga Vikings, na-convert na sa
Christianity. So, gano'n lang nangyari dahil hindi nila matalo ang mga Vikings, talagang mababangis. O yan na, sa inyo na yung lupa, magsaka kayo dyan. May isang kondisyon. Yung mga missionary namin bilang Kristiyano, makakapasok dyan. At yung magiging hari doon, kailangan niya magpabautismo. At ilang panahon, yan ay naging Christian na. Yung buong Norway, yung mismo lugar ng mga Vikings, naging Christian na. Yet, meron pa rin mga pagan belief doon, unti-unti, hanggang mawala na yung pagan belief. So, si Alfred the Great. Tapos, isa pa diyan, punta tayo sa 10th century, dahil maiksi lang naman ito, si Anselm of Canterbury. Noong panahon ni Anselm, corrupted na ang church dahil sa involvement sa politika. So si Anselm, noong kabataan niya, nakikita niya yung mga monk kung gaano unbiblical yung buhay. Dahil ang church ay may power na. Meron na silang authority. So wala nang fasting. Meron talagang yumayaman na yung mga nasa monasteryo. Talagang may authority na. So nakita ni Anselm at siya ay ayaw siya payagan ng magulang niya, pero sinikap niya makapasok bilang monk. So siya ay Italian Benedictine monk, philosopher siya, at nag-serve siya sa England bilang arsobispo. Siya yung kinikilalang father of scholasticism. Ang scholasticism, binigyan niya ng mas malalim na pangunawa ang Diyos. Na yung reason, yung pagpapaliwanag, hindi yung kumukontra sa Bible. Parang science, Bible, harmonious yan. Kay Anselm naman, sa scholasticism, tinuro niya yung Pidesquarence intellectual of faith-seeking understanding. Hindi lang yung, kasi dahil nakurap na ang church, naging mysticism na sila, na may mga lumuluhang gano'n, may mga, yung ang tawag dito, yung mga mysticism na yung mga santo, hindi nabubulok, gano'n, tapos pag ginawakan mo, gagaling ka, so naging mysticism na. So si Anselm, siya yung nagpasok na dapat ang pananampalataya ay hindi lang mysticism na parang kinausap ako ng Diyos, gano'n. Hindi, dapat may understanding. May reasoning. So, ito yung mga gawa niya. Monologue yun, o meditation on the reason of faith. Dito, tinuturo niya na it argues that since varying degrees of good, great things exist, tinuturo niya na yung Bible, sandali lang yung Bible. Tignan natin ang Diyos sa pamamagitan ng mga nakikita natin sa paligid. Pero naniniwala siya sa Bible, ha? Ang gusto sabihin niya, hindi lang ang Biblia magpapaliwanag na may Diyos. Bakit? Kasi yung nasa paligid at yung kaisipan mo na dito, sabi niya, it argues that since decrease of good and great things exist. Alam natin, yung mabuti at magandang bagay nag-exist. Therefore, merong pinagmumulan ito na mas mabuti at mas dakila. Ganun. Pero dahil nag-exist ang good at great, merong isang being na pinagmumulan noon. At yun ang Diyos. So, yan yung monologue yun. Alam mo, sinubukan kong basahin yun, kaso napakahirap na English. So, makita ang ulo ko. Sumunod yung proslogue yun, monologue yung proslogue yun. So, faith-seeking understanding. Dinefine na yung Diyos na which nothing greater can be conceived. So, ang Diyos daw ay, halimbawa, mag-isip ka ng pinakamagandang bagay sa lahat. Lahat, halimbawa, naisip mo yung, mag-isip ka ng pinaka sa lahat. Pinakamaganda, higit doon ang Diyos. Kahanga-hanga, higit doon ang Diyos. Pinaka nakakatakot,
Mag-isip ka ng pinaka nakakatakot na kaparusahan, higit doon ang Diyos. So lahat ng pinaka, higit doon ang Diyos. So pinaka malaking pag-ibig, isipin mo, sa utak mo, ano yung pinakamalaking pag-ibig, higit doon ang Diyos. Pinakamalaking kaparusahan, isipin mo, higit doon ang parusa ng Diyos. So sa lahat ng bagay, higit ang Diyos. Sumunod yung Cordius Como na pinapaliwanag neto na ang pagkakatawang tao ng Diyos. Ang ibig sabihin ng Cordius Como, why God was a man. Anong dahilan? So tinawag siya rito na Doctor of Atonement o yung pagbubuo ng dugo. Bakit yung Diyos magkakatawang tao? Kasi dahil kailangan isatisfy yung puot ng Diyos sa kasalanan. So yung atonement, pagbubuo ng dugo ni Christ, ang reason doon, sabi ni Alcen, yung puot at galit ng Diyos. Dahil nag-exist ang Diyos, siya yung pinaka sa lahat. Siya yung pinaka napupuot sa kasalanan at siya may pinaka nakakatakot na parusa sa kasalanan. At dahil doon, kailangan magkatawang tao ang Diyos para dalasin ni Kristo yung puot ng Diyos, yung nakakatakot na galit ng Diyos sa kasalanan. So yung mga theology na dinadala natin ngayon, halos lahat galing kay Anselm. Philosophy. Tinry ko mag-aral ng philosophy sa yung biblical philosophy, kaso una pa lang nahirapan na ako. Pero Lord willing, tuloy-tuloy kong pag-aralan. So in terms of philosophy, maraming mga philosopher na dito kay Anselm, biblical kasi sila Aristotle, sila Socrates, sila Plato, andyan na kaso sila yung mga pagan philosopher. So si Anselm, ayan pa yung gawa niya, yung logical analysis of language. Bakit magsasalita ang tao, iba-iba lengguwahe? Ayan pa yung iba, tungkol sa free will, de libertate arbitri, freedom of choice, tungkol sa free will, hindi ko nabasa yung mga yan. Sa Trinity, medyo wala akong idea dyan, kinuha ko lang yan sa internet. Pero yan yung mga gawa niya na halos yung mga philosopher, mga theologian, binabasa niya. So pagkatapos yan si Aquinas na, pero naging pundasyon iyan. Naging foundation, na nung panahon nila, wala namang internet eh. Ang libro, kalat-kalat, napakadami. Kaya kung makagawa ka niyan, talagang ikaw ay walang ginawa yun, kundi mag-aral, mag-isip, magbasa. Mag-aral, mag-isip, magbasa, manalangin. Talaga nagkukulong lang yan sa monastery. So, yung tatlo, sa kasaysayan, makikita natin na nagsimula sa kadalisayan ng iglesia. Sila ay persecuted, tinuturing ng mga pinakamababa at kawawa sa imperyo sa Roma. Pero kumakalat ang salita ng Diyos, kagaya ng sinasabi sa Habakkuk 2:14 na nung mundo, parang dagat na magpupuno ng tubig o salita ng Diyos, nag-spread unti-unti. Pero as the Christianity spread, unti-unti, pagbabago ng panahon ng Kristyanismo ay naging legal, nakilala, pumasok na sila sa politika dahil may kingdom na, may lupa na, naging king na yung Bishop of Rome, bukod sa head of church, unti-unti nga siya ay nasa itaas na posisyon na. Makakibat naman ito ang pagkawala ng kadalisayan at napalitan ng corruption. May pera na eh. Pero mo, kada bansa, ikaw ang head ng simbahan, tapos ikaw pa ang hari ng isang bansa, ikaw pa ang nagkokorona kung sino ang gusto mong tawagin, Roman Emperor. Andun yung power. So, napalitan yun ng corruption. Ano yung application? Tayo ay prone sa corruption. Totoo yan. Wala akong tao na hindi prone sa corruption kasi andito ka pa sa mundong ito, ikaw ay meron pang mga natira, yung tira ng kasalanan. So, anong gagawin? Umiwas. Lumayo. Diba? Parang social media lang yan eh.
prone ka na sa pornography palagi, araw-araw, walang tao na yung talagang sa ganitong estado na banal at makasalanan, talagang prone na makorap ka. Diba? Sa panonood, lalo pa yung pumasok sa politika ang church. Ando ng pera, ando ng karamihan, ando ng kasikatan. So, anong application sa atin? Dahil prone tayo sa pagkakasala, makorap, umiwas, lumayo. At araw-araw humingi ng biyaya. Kasi ang Christianity, hindi isang takbuhan na pagpersahin ko, tapos sa hindi. Hanggang dulo na ito, hanggang mamatay tayo. Ganun ang takbuhin ng Christianity. Kaya ang pagtatagumpay, hindi lang isang tagumpay, dapat araw-araw. Araw-araw, humingi tayo ng biyaya sa Diyos para magtagumpay sa bawat laban. Iba-ibang corruption. Diba? Yung sariling corruption natin. Actually, yung sarili natin, mas nakakatakot kaysa Satanas. Dahil tayo mismo, kaya natin sirain yung sarili natin. Si Satan, nakabound na, wala na siyang power. Nakatali na siya. Tayo ang mas nakakatakot dahil prone tayo sa corruption. Kaya dapat, araw-araw, humingi ng biyaya para magtagumpay sa corruption na meron tayo. Nawa ay mag-lesson sa atin, pakita natin kung paano yung dalisay na church. Gradually, unti-unti, nakurap. Tayo rin, nagsisimula yan sa hindi pagbabasa ng Biblia, hindi pananalangin, nagsisimula yan sa pagtingin ng mga sexing babae, machong lalaki, gano'n. Doon lang nagsisimula hanggang makurap ng makurap. So, ang laban, araw-araw. Araw-araw, humingi ng biyaya mula sa Diyos na hindi naman talaga natin kaya.